Kyrie Irving nagtapos na ang season. May mas malaki pang nagawang mali ang Dallas. Walang gustong NBA star ang lilipat at gustong maglaro sa Mavericks. Steph nagpractice sa Knicks, nag-ala Jordan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Ang London School of Economics and Political Science ay malawakang itinuturing bilang isa sa pinakamahusay na paaralan sa mundo para sa mga nais hasain ang kanilang kakayahan sa larangan ng negosyong may mataas na leverage at malalaking kita. Sa paraan ng pagpapatakbo ng Dallas Mavericks nitong nakaraang buwan, hindi na nakakagulat kung gamitin ng unibersidad ang prangkisa bilang isang halimbawa kung paano hindi dapat patakbuhin ang isang negosyo upang maiwasan itong bumagsak sa loob ng 30 araw. Dahil sa natamong punit sa kaliwang ACL ni Kyrie Irving, mawawala na siya sa natitirang bahagi ng season, kaya naman ang Mavericks ay papalapit na sa pagkumpleto ng isang bangungot na season kung saan karamihan sa kanilang mga problema ay dulot ng sarili nilang desisyon. Alam na nating lahat ang tungkol sa trade ni Luka Doncic, ngunit nakakagulat pa rin na isang top 5 na manlalaro sa kanyang prime ang ipinagpalit sa isang karibal sa parehong kumperensya. At ang karibal na iyon ay ang Los Angeles Lakers. Sa pag-trade kay Doncic, agad na nasira ng Mavericks ang kanilang relasyon sa fanbase, hanggang sa punto na libo-libo sa kanila ang hindi nababalik hanggat walang pagbabago sa may-ari ng kupunan. Maaari itong abutin ng mga dekada, lalo't binago lang ang pagmamay-ari ng team noong year 2023. Sa halip na ipagdiwang ang taong nagdala sa kanila sa finals noong nakaraang season, kahit pa siya ay may 3 iniindang injury noon, ang Mavericks ay tila pinahiya pa ang 26 na taong star, na parang sinasabing masisira ang kanyang katawan sa loob ng 5 taon at lahat ng ito ay mula sa hindi pinangalanang sources. Napakantapang nga naman. Ang pangunahing manlalaro na nakuha ng Mavericks kapalit ni Doncic, si Anthony Davis, ay malapit ng mag-32, hindi kasing husay ni Doncic, at isang laro pa lang ang naipapakita mula ng matrade dahil sa injury sa kanyang adductor. Pwede na sanang tapusin ang kwento rito, pero hindi pa tapos ang Mavericks sa kanilang maling mga galaw. Ang mga fans na naintindihang nasaktan sa biglaang pagkawala ni Doncic ay pinaalis pa mula sa mga laro dahil lamang sa pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Para sa isang koponang handang maglabas ng kung ano-anong issue laban kay Doncic at tapak-tapakan siya pagkatapos ng trade, tila hindi nila kayang tanggapin ang anumang kritisismo pabalik sa kanila. At syempre, hindi pa doon natapos ang Mavericks sa paggawa ng kakilakilabot na mga trade. Ipinamigay nila si Quentin Grimes, isang manlalarong malinaw na papaangat ang laro, papunta sa Philadelphia kapalit ni Caleb Martin na malinaw namang pabagsak ang performance. Gaya ng inaasahan, namumukadkad si Grimes. Nag-e-average siya ng 17 puntos at 6 na rebounds at mayroon na siyang isang 44 na puntos sa laro mula nang matrade laban sa Golden State. Si Martin, wala pa siyang kahit isang minutong na itatala para sa Dallas dahil sa injury sa balakang. Isang uri ng injury na maaaring tumagal ng matagal at makaapekto sa isang manlalaro sa kabuuan ng kanyang karera. Sa puntong ito, dapat sigurong subukan ng Mavericks na ayusin ang kanilang relasyon sa fanbase. Sa halip, mas pinili nilang taasan ang presyo ng mga tiket. Syempre, may malakas na argumento ang Mavs upang bigyang katwiran ang mas mahal na mga tiket. Ang panoorin ang ganitong antas ng kakulangan sa kakayahan ay tunay na kakaiba. Halos isang uri na ito ng elite performance art, kaya't natural lamang na kailangang magbayad ang mga tagahanga upang masaksihan ang ganitong kabilis at episyenteng pagkawasak ng isang dating contender. Sa mas seryosong usapan, hindi kapanipaniwala ang bilis ng Maverick sa pagsira sa pundasyong itinayo ng dating pamunuan sa loob ng maraming dekada. At pagdating sa agarang hinaharap ng Dallas, mukhang nakakatakot ang sitwasyon. May player option si Irving na halos $44 na milyong para sa susunod na season na malamang ay pipiliin niya dahil sa kanyang injury. Hindi pa naman gaanong marami ang pangmatagalang kontrata ng Mavericks, pero may obligasyon silang bayaran si Davis hanggang sa summer 2028 at sa puntong iyon, kailangang pag-isipan kung magiging epektibo pa siya bilang manlalaro. Wala silang ibang kontrata na lampas sa $20 milyong kada taon, kaya may kakayahan silang ipamigay ang ilang manlalaro nang hindi masyadong mahirap, pero hindi nito natutugunan ang mas malaking problema. Dahil sa 3 linggong ginugol ng Mavericks sa paninira kay Doncic,
Paano ito makakaakit ng ibang NBA players? Makakahikayat pa ba ang Dallas ng mga free agent sa hinaharap? O iiwasan na sila ng malalaking pangalan dahil sa naging trato nila kay Doncic? May darating na mga epekto para sa Mavericks at malamang ito ay sa anyo ng mga ahente na itinutulak ang kanilang star players palayo sa Dallas. Kaya't kahit mukhang maayos ang salary cap ng team sa hinaharap, halos wala rin itong saysay. Oo, maaari nilang i-trade ang ilang manlalaro para sa future cap space, pero magiging iba ba talaga ang kalalabasan? At ang pinakamahalagang tanong sa lahat, bakit? Walang malinaw na sagot at tila walang lohika sa karamihan ng desisyon ng Dallas. Kung ito ay simpleng pagsusugal lang ni General Manager Nico Harrison sa pag-asang magkampiyon ngayong season, kahit papaano may mahihinuhang plano kung ipipikit mo ng sobrang higpit ang iyong mga mata hanggang magdikit ang talukap mo. Pero kahit ganoon, anumang plano na may kasamang trade kay Doncic at Grimes ay dapat na agad ng ibasura. Ang mas masama pa, inaprubahan ito mismo ng bagong pamunuan. Ang injury ni Irving ay wala sa kontrol ng prangkisa kung usapang transaksyon. Pero ang paglalaro sa halos 33 anyos na manlalaro ng higit sa 39 na minuto kada laro sa nakalipas na 12 laban dahil hindi available ang kanilang trade deadline acquisitions ay siguradong hindi nakatulong. Masasamang desisyon, mas malalang pagpapasya at matinding malas sa injuries ang sumira sa season ng Mavericks. At mahirap makita kung paano ito gaganda sa hinaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa desisyon ng Dallas front office? Samantalang pag-usapan naman natin ngayon ang laban sa pagitan ng New York Knicks at ng Golden State. Unang puntos sa laro nagmula sa star ng Knicks kay Jalen Brunson. Bumawi naman agad ang left-handy na si Podziemski. Basket ang isang layup bago sumunod ang kanyang maagang tres sa laro mga kaibigan sa corner. Naging maganda ang panimula ng Warriors sa laro sa labas ng arc nang magtagumpay rin si Moody sa kanyang shooting. Mula sa pass ni Butler, wala nang 9 na minuto sa unang quarter. Magandang pass ang ginawa ni Brandon kay Steph, may kasama pang foul. Sa ikalawang quarter, medyo naging mahina ang Warriors sa puntong ito na kung saan dinomina sila sa scoring ng Knicks sa pangunguna ni Anunoby. Ngunit hindi sila lumayo dahil na rin sa magagandang laro ni Kevin Knox bilang sagot sa opensa ng Knicks at mga tres na nagawa ni Hield para sa team. Sa last quarter, medyo bumabawi na si Hield sa kanyang mga mali mga kaibigan. Basket ang binitawang tres mula sa pass ni Butler. Masaya si Curry sa shot. Body Hield ulit mga kaibigan, nakakita ng magandang pagkakataon. Basket ang layup mula sa magandang pass ni Draymond. Ngunit agad bumawi si Anunoby, walang takot na umatake sa paint over post at may kasama pang foul. Ngunit bumalik sa tatlo ang kalamangan nang makuha ulit ni Hield ang isang jumper sa mid-range. Wala ng 6.5 minuto sa last quarter. Tumulong na rin si Santos sa opensa ng Warriors. Basket ang tres. At syempre mga kaibigan, hindi magpapahuli ang greatest shooter of all time. Basket ang tres mula sa pass ni Green. Ang sumunod, Warriors nagmamadali na naghatid sa easy basket kay Moody. Wala ng 3 minuto ang natira sa quarter. Chemistry ang nagpakita sa Warriors. Butler to Curry to dunk ni Looney na naghatid sa timeout para sa Knicks. Wala ng 1.5 minuto sa last quarter. Nagpakawala pa ng isa pang tres si Curry na nag-ala Michael Jordan sa nangyari. Sa huli panalo ang Warriors.